dito nung namatay yung asawa ko. Dito ako rin mamatay. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo muli kay Nanay Marisa. Kumustahin po natin siya sa pagkatapos ng problema po mga kabayan ni Nanay Marisa po mga kabayan. No? Maraming nalungkot. Sabi ko merong nalungkot, merong masaya. Kaya puntahan natin, kumustahin natin. Kasi yung 9 days at saka 40 days po mga kabayan. Kaya tara, akyatin natin muli. No? Kumustahin natin si Nanay Marisa. Si Mami din mo, alam ko sa tatakbo. Tampayan yan. Busy na yung may-ari eh. Kaya wala na nagtatabas. Dati ang linis dito. Kamatis. Pwede ka naman painay! Wala, ang dami! Anong kamatis? Wala na si Pate! Tignan mo ate, ang daming bunga oh! Ay, wate! Dami! Ang dami talaga! Ay, ligaw din. Tignan mo ligaw! Di, ito. Ang dami talaga ng bunga ate! Hindi ko Ito, dami oh. Ito. Tapos may ligaw din, te. Oo. Meron din. Pero may ligaw. Ayun oh. Ayan po ate yung ligaw. Kunin na Oh, natin. wow, mayroon pala dito sa iyo, Ate No, Flor. ano ate to? Di ba nagdadala po ng kamatis? Pero yung ligaw, tumubo. Wow, may ligaw, may kamatis din na totoo mga kabayan. Ang dami. Wow. Ang galing. Ito, Ate Flor, oh, malata na yan eh. Ayan oh. Te, tama-tama doon sa... Oh, ayan oh, yan, gulang na yan. Hihinog na yan, di ba? Sayang eh. Iakyat mo na doon sa Beaudic. Kaysa Sa kanin to. Ano pa siya oh. Pati ligaw pala. Naganda. dito, Ate Flor. Nagkanda ligaw-ligaw na. Meron ka pala ditong tanim dito. Ciao. Si ano na daw po mag-ano dito ate? Sabi po ni Rika habang naghuhukay daw yung asawa niya. Tama. Siya maglilinis dito. So ayan, sayang mga kabayan. Dinaanan lang namin. Meron pala. Ang galing umikot ni ni Cha. Sinilip lang yung bahay. Ito oh, Ate Flor. Gulang na. Masisira yan. Ito pala, upo. Yan. Yung malalaki lang. Te. Then may upo. Umakyat na sa bahay ni Ate Flor. Ayan, nakatago. Yan. Meron din pala ito ligaw, kamatis. Saka malalaki. Oo, di ba? Meron din pala dito mga kabayan, bibihira lang kasi yan eh. Ayan o, nakapitas tayo. Di bali, magkakaroon naman na tayo sa Beaudic. Kasi nagtanim na tayo. Dito talaga ako nag-i-enjoy mga kabayan, promise. Si Ma'am Jane nagbigay ng recipe, isa sa mga solid viewers natin. Kung paano isangkap, salad. Parang pa yun. Salad ng ibang bansa mga kayong gagayahin ko. Kaya ayan, mga kababayan. Oh. Magka-partner po yan sila mga kababayan. Ang kulang dyan, bagoong at tinapa. Okay, tara na, let's go. Jackfruit. Dito ako nadulas. Oh. Mula doon, napunta dito. Opo, katatapos na ng ulan na malakas.
Ay, may beans. Ang laki ng ano. Ito na ano nito, munggong ano native. Hindi. Sabi ko, Ay, hindi ba? wala pa akong, Ano yan ang tawag? wala pa akong kinain sa ganyan. Akala ko ano. Tanda na kami, wala pa akong ginulay. Ayan oh. Tignan mo ba yun? Isa, dalawa. Diyos, ang dami nyo palang saging dito. Eh, mami, di yung magulang na yan. Mamaya, magtanggal na lang tayo. Babalik naman tayo sa beauty. Yes. Sige, salamat. Maskara. Maskara. Kumakain. Wow, ano ulam? Sarap. Wow, ang sarap niya na. Talaga magkaka-partner. Sitaw at tuyo. Nilagang sitaw. Ang sarap. Sige, kain lang muna kayo dyan. Ay, ano ba yun, Cha? Natanggal yung isa. Ay, apo. Ano nangyari dito sa damit? Napunuan ng ano. Napuno na. Ayan, ang sarap ng ano nila mga kabayan. Opo, no? Upo din. Kami kanina nakakuha ng 3. 3 upo. Ibang klase? Bakit ibang klase? Mestiza. Ah, yung kanina na medyo green na green. Mestizo. Oh. Mestizo ito, mestizo. Kamag-anak ng postiso. Pakaili ka talaga. Na, anti mo nga ako nabing. Sabay na po. Nanay Marisa, kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay, mabuti. Mabuti naman narinig ko yung sinabi yung mabuti. Mabuti, pero umiyak. Pero maisipan ko yung tatay. Normal lang po yun. Kasi bago pa lang. Oo. Kahit matagal pa siya. Pero Hinahanap-hanap nyo. hinahanap ko. Kasi kasama sa anong pupuntahan namin. Opo. Kaya kahit ikaw, mahanap mo rin ang kasama mo. Ganon. Kaya malungkot kayo na paiyak kayo ngayon. Oo. Kahit wala kayo naman, paiyak-iyak naman ako. Diyan ako umiyak. Kala ko hindi niya ako pupuntahan. Sabi nila, hindi na pupunta yun. Doon na siya. Palagi raw kayo doon. Opo, busy. Lalo na ngayon na meron kami pinapagawang bahay na naman. Magiging busy po ako. 4 na bahay ang sunod-sunod ipagawa po namin, Nanay Marisa. Kaya busy po. Huwag na kayo malungkot. Pero normal lang po yun. At unti-unti din matatanggap nyo. Unti-unti din masasanay kayo. No, ngayon kasi bago pa lang, ilang araw pa lang, ay sariwa pa sa isipan nyo, kaya okay lang yan. Kung gusto nyong umiyak, kundi iiyak kayo. Sabi, Okay lang, para maibsan yung ang lungkot. sabi raw, bakit ka ako hindi sa sumama sa naglibing? Opo. Sabi ko, yun ang sinabi ko lang. Hindi. Tama po yung tanong nyo. Hindi po kami pumunta, no? Kasi ang akala po namin ay 2:00 po ang pinag-usapan. Alas 10 no. Opo, pero nung nag-update sa amin si Ate Flor, maaga daw po nilibing. Oo, maaga. Kasi linggo, umuwi muna kami ng Sabado ng gabi sa Pangasinan kasi meron akong appointment. Babalik sana kami ng linggo ng mga tanghali para
makasabay kami sa libing. Nag-message na sa amin si Ate Flor na nilibing daw ng maaga kasi si Tatay Junior ay medyo nangamoy na. Mga amoy na. Oh, so ayan po mga kabayan. No, umuwi kami saglit sa Pangasinan po mga kabayan, and then tinapos namin yung kausap din natin, no, na sponsor natin. Hindi na nga rin ako nakapunta ng Lingayen mga kabayan kasi nga kung hindi nag-update si Ate Flor ay talagang hahabulin po namin dito. Yun nga lang, nag-update po si Ate Flor na maaga doon nilibing kasi nangangamin na si Tatay Junior. Kaya sabi ko, okay sige, wag na lang natin habulin, hayaan na natin. Alangan naman sabihin namin, saka na lang, antayin muna kami, no. Siyempre kung ano yung schedule nila, go. At least nabigay naman na natin yung kailangan nila lahat ng kailangan nila. So, bakit nangamoy po Nanay Marisa na, 'di ba, pang 2 araw po yung pangbalsama? Kahit buhay pa Pangbalsamo? siya. Buhay pa siya. May amoy na. May amoy na. Dahil sa mga sugat po niya. Hindi sugat. Pero kahit na, ibig sabihin yung gamot siguro baka pang overnight lang. Pang 1 araw lang, hindi talaga pang 2 araw. Kasi biro mo, dumating tayo dito, Mami, di. Kasalukuyan, iniinjikan. O bakit kinabukasan ang nangamoy na kaagad? Nabatay na kami. February 1 yung 9 days, tama? Pero yung iba naman, 40 days. O anong ginagawa niyo po? Nagpapadasal po kayo, Nanay? Nagpapahangin dito. Hindi, ibig kong sabihin, di ba may dasal yon? May dasal. Nagsisimba dyan yung pastor. Okay. So may dasal yon. Sa tahanan niya. Opo. Siya Oo. ng pastor doon. Okay. So very good. At least kanya-kanya kasi tayong pamanhiin mga kabayan. Sabi sa akin, huwag mo na isipin, nanay, dahil nasa tahanan na siya. Doon kami nagdadasal. Mag-pray kayo para bigyan kayo ng lakas ng loob at hahaba pa ang buhay nyo. Tignan mo, maisipan ko tati. Malamig ang kamay. Palagi akong umiyak minsan, hindi ako kumain. Huwag kayong kumain. Ay, huwag kayong kumain. Huwag kayong magpalipas ng gutom. Hindi, yan na makito. Kumain ka ng kumain. Huwag yung isipin. Malaibat ka. Oo. Lakas na lagaw. Nabi ko. Ito ang kumakit kaya anak-anak ako. Kilako ko. Butog. Nasama kina. Ati lako ko. Nagtumawag ipag. Gusto na pumunta ko sa Paris. Kumusta sa yung ipag? Mabuti naman. Huwag yung kanya pababayaan. Kung naisipan niya ako, puntahan niya ako. Yung ipag ko. Opo. Bisitahin po kayo dito. Oo. Hindi. Ako na pupunta. Mamasyal kayo doon. Oo. Okay, sige. So, nandito lang kami mga kabayan kasi i-update ko po yung 9 days. So, ang 9 days po nila is February 1. No, February 1 po yung 9 days nila. Tapos, paano pala yung 40 days? Hindi ko rin alam yun. Mula 23. Okay. So, unahin muna natin yung 9 days po mga kabayan. Titingnan natin kung ano yung kunting salo-salo nila sa 9 days. Kasi ganyan tayo, di ba? Tayo ganyan. 9 days, may dasal kasi yon pang 9 na araw. Tapos, merong silang kunting salo-salo. Yan po yun ang pagkakaalam ko, pagkakatanda ko. Sa amin, ganyan po. Then, ang next nun is 40 days. Yung iba naman din, ang 9 days dasal lang, then sa 40 days na sila naghahanda. Ganun po, pwede naman pong ganun. Pwede yung ganun, no? Yung sa 40 days, pupunta ako dito, magdala ako ng pagsalo-saluhan nila, and then, matagal na, 1 year na ba ang sunod doon, Mami De? After ng 40 days, 1 year na. Parang babang luksa. Yung ganyan. So 1 year na rin po yung babang luksa ba yung tinatawag nila, 1 year. Unahin muna natin yung 40 days, no, yung 9 days. Dasal lang yung mga kabayan, din doon na siguro tayo magbigay ng pakain sa 40 days ni Tatay Junior. Okay? Then after nun yung babang luksa, ganun na. So yun lang yung in-update namin at kinumusta na namin si Nanay Marisa. So ngayon okay naman po mga kabayan. Yun nga lang, naiisipan doon ni Nanay Marisa ay nalulungkot. Kanina naluha siya, naiyak siya. Siyempre ganun lang yun, no? Kahit anong mangyari, asawa mo, talagang hahanapin mo yan.
no? Ang aso nga mga kabay, nakahanapin nga natin eh, 'di ba? Tao pa kaya o mister mo o asawa mo. Talagang ganyan. Sa ngayon medyo nahirapan pa, lalo na yung bang kung kailan na umabot kayo sa edad na ganyan, matagal na panahon, and then mawala yung isa or mawala yung isa, no? Parang kumbaga parang kang nasa kluban ng langit at lupa mga kabayan. Dadaan din tayo diyan mga kabayan, yung napagdaanan ni Nanay Marisa. Yun nga lang, oras-oras, kumbaga, pag gusto na ng Diyos ay wala na tayong magagawa. Talagang ganyan. Hindi natin pwedeng pigilan yung mga ganitong sitwasyon. No, kaya sabi ko palagi, habang nabubuhay, i-enjoy ang buhay natin, no? Habang nabubuhay tayo, yung mga anak i-enjoy, bigyan ng oras ng mga magulang, mahalin ng mga magulang sa nagmamahal ng mga anak, no? Gantihan ng pagmamahal din. Kasi pag wala na, saka tayo iiyak, saka natin maramdaman na kailangan pala natin yung mga magulang natin, saka natin maramdaman yung mamimiss pala natin yung mga magulang natin. Kaya pag nahabang nandiyan pa, yakapin nyo, Diyos ko, mag I love you man lang kayo sa mga magulang nyo. Yakapin nyo, mahalin nyo, paramdam yung pagmamahal para madama naman. Ang hirap mga kabayan na saka na lang natin ibigay yung pagmamahal natin sa mga mahal sa buhay natin kung nakahiga na hindi ka na maririnig. Kaya lagi kong inuulit-ulit, mahalin ang mga magulang, iparamdam habang nabubuhay. Huwag antayin yung pagkakataon na iiyak ka dyan, no? Yayakap ka sa kabaong pero hindi ka na niya mararamdaman. Kaya habang nabubuhay pa, yakapin, mahalin. Doon kami hindi natuloy sa pag-aaral, anak ko. Ang tatay. Kahit ganun, pinakita niya sa mother ko, pero na-realize ko rin ng sarili ko, hindi. Siguro ba. Ngayon, nalaman ko rin totoo. Anak ko, totoo pala. Na hindi naman siya basta-bastang gumanon, na hindi niya katuwiran. Opo. Ganun yung ano yun. So, ayan lang. Kumusta Nanay Marisa? Sino pong kasama niyo po ngayon sa ngayon? Si Edmar. Si Edmar, sino pa po? Si Bungso, malapit na umuwi sa bahay. Siguro tinatapos lang niya yung 9 days. So may mga kasama ka pa dito, yung bunsong anak mo. Umuwi na doon sa... Hindi, si ate, nandito pa? Si ate Marie. Umuwi na sila, malapit na sila. Malapit na uuwi sila. Oo. Pero at least wala Dalawa pang kami 9 na days. Si Edmar dito. Opo, at least meron ka pa rin makakasama. Oo, yun lang. Oo. Kasama ko. Importante may kasama pa rin kayo ngayon. Pero kahit nung may kasama ako, pero mayroon pang Lungkot lungkot. Bakit iwanan ako ng Bungso? Oo. ni Ate Marie. Siyempre yung hanap buhay nila nandoon. Maghanap. Ano yung asawa na hindi maghanap buhay? Asahan yung babae. Si Ate Marie nagtatrabaho. Kaya ganun. Kumbaga, ganun po talaga kasi kung saan po sila nasanay, kung saan po sila alam nila na meron silang hanap buhay, doon po talaga sila. Kaya nga lagi kong sinasabi po, Nanay Marisa, kahit mag-anak ka ng 1 dosina o 2 dosina, darating at darating ang panahon na magliliparan lahat yan at hahanap din sila ng madadapuan nila kung saan sila makakakain. Para mga ano yan, ibon, ganun po yun. At ang nanay, babalik na para silang mag-asawa, na para silang mag-boyfriend, na dadalawa na lang silang matitira. Ay, apo! Yung mga anak hindi natin mapipigilan kung saan yan sila dadapo. Kasi may pamilya na. Kaya, ang gagawin nyo na lang po sa mga anak nyo, kayo, naintindihan ko naman kayo, nalalayo kayo, pero wag nyo akong kakalimutan, bisitahin nyo naman ako dito. Lalong-lalo na nawala si tatay nyo. Hindi naman, dito lang ako. Kahit iwanan ako, dito lang ako mag-isa. Opo, tama. Dito nung namatay yung asawa ko, dito ako rin mamatay. Oo. Kung saan namatay yung asawa ko, dito lang ako. Oo. Kung walang dumalaw sa akin, kung ako lang nag-iisa, iiwanan ako. Oy. Dito, basta dito kayo mamatay, dito rin kay Ilibing, katabi ni Tatay Junior. Oo. Dahil kanya, dito tayong tumanda, yung mga apo. Si Edmar, pinagbilinan niya, alagaan mo muna yung nanay mo, saka yung bahay.
alagain mo. Huwag kayong pa lipad-lipad. Dito kayo talaga. Ayun talaga, yun eh. Bilin siya. Okay lang po yun. Kasi kung pupunta ka sa ibang lugar, mahirapan na rin kayo kasi may edad na kayo. Ayaw kong pumunta. Dito na lang po kayo at bisitahin na ng mga anak nyo. Ayaw ko pumunta. Ate Marie, bakit daw iiwan mo siya? Bakit daw? Bakit Paano po ako ng mga bata nagpapaaral po? kaya isa sa mga dahilan nyo, uuwi kayo doon kasi nagpapaalas kayo sa mga anak nyo. O tama nga naman. Yung hanap buhay nyo nandoon din. Anong trabaho ng asawa mo? Wala pong trabaho. Walang trabaho. Wala ate. Ikaw, anong trabaho mo? Hindi. Paano nag-aral? Paano yung pagkain? Paano nabuhay kung walang hanap buhay? Anong hanap buhay? Nakaano po ako ng purpose. May purpose kayo. Yun ang binabudget nyo buwan-buwan. Kasya? Hindi naman po. O bakit hindi nagtrabaho sila kay nyo, mister nyo? Nasama si mister mo? Andiyan po Saan? hindi sa bahay ni Umar. Bakit hindi nagtatrabaho? Pangalawang asawa lang po yan. Namatay na po yung asawa. Pero mga tatay ng mga anak mo. Patay na po. Ang tatay ng mga anak mo patay na? Patay na po. Itong pangalawang asawa mo, wala kayong anak. Wala po. So okay lang sa kanya na hindi magtrabaho kasi hindi niya to anak. Pangalawa mo lang siya kaya hindi siya nagtatrabaho. Ikaw nagpapakain. Kawawa ka naman. Siyempre, kahit sabihin mong pangalawang asawa mo, kung nagmamahalan kayo, walang tututol doon. Pero siyempre, alam niya, bago kanya inasawa, may mga anak kayo, risko na din niya yon o responsibilidad na din niya yon kung ituturing niyang tunay na anak niya. Kumbaga. Kasi siyempre, kung minahal ka niya, pati mga anak mo, mahalin din niya. Kasi bago siya pumasok sa buhay niyo, ay alam niya na may anak ka na. Or bago siya pumasok sa Puki. Ikipagtrabaho nga naman anak ko sa Sambales. Sorry. Kasi pumupunta ako doon eh. Sa kapatid. Hindi. Walang, biro lang. Siyempre, para ako na nahabag ako doon na porque hindi anak, hindi na magtatrabaho, ikaw magpapakain dahil may purpose. Hindi maganda. Sabi mo, kung mahal mo ako, asawa ko, mahal din kita, mahalin mo yung mga anak ko tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ano ko yan eh. Namukhang ko yan. Lumigaya ka sa akin, sumaya ka sa akin, hindi naman pwedeng kadyot ka ng kadyot sa akin na hindi ka maghanap buhay, na ako magpapahanap buhay, ako maghanap buhay para sa'yo. Siyempre, pag-uusapan nyo. Ate Marie, kawawa ka naman. May mga, kahit sabi mo may mga purpose ka, may purpose kayo, mga anak, yung purpose para sa mga anak, budget yan sa mga anak, hindi para sa mga magulang. Ginagay lang ng mga magulang, hinahawakan yung pera. Bisaya daw yung mo, asawa mo? Taga, ano po? Ay, apo. Taga saan? Samar. Waray. Oh, waray trabaho. Kaya namukhang ko po yan sa Sambales anak ko eh. Namumuso yan. Kaya pala hindi kasama ang asawa. Ilang taon ka na ba hindi nakapasyal dito ni Tatay Junior? Matagal na. Matagal na panahon. Ikaw yung nag-message sa akin, di ba? Bakit hindi ka nakakadalaw? Ano ko lang po yung medyo masakit lang po yung loob ko sa kanila. O bakit masakit ang loob? Nagtampo lang po ako sa nanay ko at sa tatay ko. Bakit anong pinagkatampuan Dahil mo? sabi nila po wala silang anak. Napanood ko po sa YouTube po ng salita nila. Walang anak. Pero nabanggit naman niya sa akin na meron siyang anak na si Marie daw. Kaya Bunso dun daw. Lagi niyang sinasabi naman sa akin. Kaya doon po ako na hindi nagpakita po sa kanila. Bukod doon sa vlog na nakita nyo, ano pa? Kasi matagal na panahon sabi mo na hindi ka nakapunta. Ano bang pinagkatampuan mo? Bukod doon sa vlog. Kasi yung vlog, huli na lang yun. Dahil kahit wala po kayo, talaga may tampo po ako sa kanila. Anong klaseng tampo yon? Na ano po yung pag naghihingi po ako ng pera sa kanila, hindi nila ako binibigyan. Yun lang po yung ano ko sa kanila. Pero wala na sa akin yun. So talagang kaya pala ang dahilan kung bakit hindi ka nakabisita. Kasi noon, matagal na panahon, nanghihingi ka ng pera o saklolo, ay walang binibigay sa'yo. Wala. O, tapos nung itong huli lang na napanood mo na hindi nabanggit na may anak siya. Ganon. Pero nasabi naman niya sa akin na may anak siya. May anak daw siya, ang pangalan si Marie. Ikaw yon. Kaya lang ang tampuhan nyo. O ngayon, ano pakiramdam mo? Yung tampo mo, inauwi sa pag-uwi mo dito na wala kang madatan na tatay. Masakit din po na ano po. Na, Pinagsisihan mo nagsisi na po ako na bakit na ganyan po. na hindi mo nadalaw nung buhay pa. O ngayon, ang pakiramdam mo?
na wala na yung tatay mo, hindi mo na nakakausap? Masakit din po sa akin po na malungkot po, minsan po naiisip po. Kailan ang uwi nyo? Hindi pa pagtapos ng ano ni tatay. Siyam na araw. O tapusin mo muna, tama yung ginawa mo ha. And then balik kayo dito sa 40 days dahil meron kayong kunting salo-salo sa 40 days. Ang bilang daw is mula 23, 24 ang start, 24 hanggang 40 days. So ayan po mga kabayan, may mga tampuhan pala. Sabi ko na nga ba pag mga merong okasyon na halimbawa wala yung isang anak, wala yung kapatid, malamang po yung mga kabayan, merong mga rason yan, no? Kanya-kanyang rason yung mga kabayan. Merong tampuhan, may alitan, may away, may inggitan, may silusan, kasi kasama talaga yan sa pamilya. Bibihira lang yung pamilya na walang ganyan. Siguro normal na lang po yan sa atin. Kailang, yun nga, kung pairalin mo yung ganyan mga kabayan, ay matulad ka ni Ate Marie na madatna na lang dito yung tatay na wala ng buhay. So ganyan. At pinagsisihan daw niya ngayon. Kaya kayo mga kabayan, hindi lang sa kanila, sa ating lahat ay wag nyo nang gayahin si tatay, wag nyo nang gayahin si Ate Marie para hindi kayo magsisisi na tulad niya. Okay? So, bawi na lang kay nanay, ha? Ngayon, magkano na naman pamasay papunta dito? Bisibisitahin nyo si nanay nyo. No, bisibisitahin nyo. Okay, sige. So, ayan lang po mga kabayan. No, ang balik natin dito ay 40 days. Magdala tayo ng something para may salo-salo sila. And then, ito ay apo sa tuhod, tama? Ito yung anak ni Idmar? Oh, apo sa tuhod. Bakit anong gagawin? Padidi mo? Naku. Ako nagbabantay kanina. Hindi, pinapadiri rin dito? Naku, magiging sinungaling yun. May gatas Sabi nila, naku, magaya ni Nanay Marisa to. Pag sa ibang didi daw. Naku, pag sa iba daw dumindidi, oo, sa ayangan naman. Bakit wala kang didi? Walang gatas? Bakit kasi nagpapadidi ka pa? Bawal yun Ate, manigi. Ay, Rubo. Malaki na isa. Babawal na ito. Gusto niya ibigay sa akin yung sanggol. Hindi, dapat yung malaki na sa'yo magdidi. Tapos ito dito. Oo nga, seryoso bawal, di ba? May ganon. Na padidi ito, tapos padidi din. Oo. Ilang taon na ba yan? Pero lumaki na ang ginag. Atay. Ang ginagatan utang kuwa. Sarap pa. Sarap pa. Naku, magiging sinungaling yung bata. Yun ang naman ang sabi ng mga matatanda pag dumidi sa ibang nanay. Magiging mas sinungaling na yung bata. Okay lang, may pinagmanahan. May pinagmanahan sa lula. Dadalhin ko na yan. Ninong, ikaw. Ako ba? Pagway, ikaw ang pagninong. Totoo yan. Oh yeah. Oh yan, ini pangalan na ba? Labay. Anong lalaki ba? Lalaki. Ang pangalan dapat ang lula Marisa. Mariso. Oh, si Mariso. Kasi Marisa ka. Yan ay. Ikaw ang mag-aaral. Mariso. Lalaki. Bakit magbiro? Pero certificate na. Ano yung anak yung Domingo niya? Along Domingo, yung anak yung si Katrina certificate. Kayo kasi baby. Paano pala? Uwi na sa ate. Lalaki na. Hindi, uwi ito sa araw. Bakit ikaw ate, nagpapadidi pa rin po kay Jan? Ito, Nakita mo. Oh, yeah. pati ito, dumidi din. Lumaki na. Cellphone na kinakita. Magrap. Kay kaban na. Magkagda. Magnamu, magbulos kang gagasan niya. Yeah. Kari? Ay, ba naman. Ang bapatin may pinamangking ka. Ika naman. Ay, may wari apo. Hello, Meta. Aso sa apo. Di talanan niya. Kumawa yung bata. Dumidi sa ibang nanay. Ay, malabay at anak ati. Labay na idinarukan na yun.
Hindi lang yan ang dumididi, pati yung tatay niya dumididi din. Kaya naubos na. Siguraduhin mo pa didi yan kasi yun kumakain na. Ayan, kawawa. Kawawa yan ah. Hindi problema makapatuloy. Ang hirap, itong mahirap mga kabayo, no? Pag yung bang ganyan, ang hirap talaga. Madudurog na rin yung puso mo na mahanap mo yung mga bata. Nung kulang sa ano ba, guide, o yung nagsasabi, yung ganyan, nag-a-advise kung paano. Kawawa talaga, number 1 talaga yung mga bata. Katulad yung nag-iiyakan dalawa, magkakapatid. Nag-aagawa ng ano, Pumupunta ako. So, nang isang bahay sa anak ko, namumukhang ko yan. Namumuso. buti na nandito yung tsahin, nagpapadidi. Opo. Tapos nakikipagtrabaho sa mga Ilocano doon. Para makikita. Tignan mo yung marami ng pinaanak ko. Tingnan mo mga kabayan, gusto rin dumidi. Ate, Paalis niya. Pinapaalis niya. Ganunin mo lang. Paano sa Pinapaalis niya yung ano. May pagkakataon na dalawas na sususo sa'yo. gusto nang kumain ng tinapay? O pakainin mo siya ng tinapay, pakainin mo ng kanin. Kasi kaya na niyang kumain, kaya niyang uminom ng tubig. Ito hindi pa. Kaya siguraduhin mo. Siya damuhod ka. Ay, Diyos ko. Okay, sige. Dito na kami. Ang balik namin is ano na lang. Sa 40 days, ha? Nanay Marisa. Alisa po kami. Dito na kami. Ay, Ay, salamat sa paghihiwat mo sa akin. O, nawala? Nawala. oh. Ako lang lagi nagpapagaling sa'yo. Noong nakaraan hinulog kita, gumaling ka. Oh, boy. Noong nakaraan na naman, gumaling ka na naman. Oh, boy. Ibig sabihin ako yung doktor mo? Oh, talaga. Paltira kasi iba. Oh, Dito ka rin papayag. oh, boy. Tignan mo yung likuran ko. Wala na. Oo, sabi ko Yung Pabili po. Pabili po. tatlong ano, tawag nito. Sampo. Tatlo ano to? Tatlo 3-5. lima. Magkano to dito, Titlor? 100. Plus 200. 40. 40. Ay, 60. 60. Magkano? Tapos hindi pa lang to. Ito, magkano to? 260. Sa 20 po. 25. Nanay Marisa. Nandito na 25 yung ngayon ah. sabi. 25. 28. Yung dumedede ng gatas. Yung bata. O sige, bigyan mo ng isa. Magkano na? Sabon. Salamat, mahal ko. Salamat, nanay. O, okay na yan ha. Kompleto na po yan. Diba po na? Andun na po. Baka mamaya wala kang barya. Meron pa dito. Meron pa. Kita ni Sa Papaya. Papaya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.